Hola mga Lods, so for today's video, yes, pupunta na tayo doon sa clinic kung saan ako papagawa ng nose, magpapa-rhinoplasty tayo mga Lods. So yes, ang gagawin lang ngayon ay revision or i-check up. Alamin ko kung ano yung dapat gawin. Kasi ako, ayoko na papatapyas yun dito. No. Gusto ko ito lang bridge. Kasi insecurity ko to itong ilong ko. Malapit kasi to. Alamin lang natin kung ano yung dapat na gawin, gaano katagal yung healing niya. Siyempre kasi nagtatrabaho ako, magkano yung magagastos, yun yung pinaka-importante. Tapos paano yung mode of payment, kung pwede ba yung financing or one-time payment lang. Pero nung nag-inquire ako before, pwede yung financing. So alamin lang natin kung paano. Matagal ko na rito pinag-isipan mga Lods, kahit na nasa Pilipinas ako, na ipagawa. Then ngayon, nandito ako sa Spain, iniisip ko kung sa Pilipinas ko ba papagawa dahil mas mura doon o dito na sa Spain. Pero iniisip ko, babiyahe pa ako ng Pilipinas para lang ipagawa to. Paano kung halimbawa magka-problema? Then nandito na ako, nakabalik na ako sa Spain. Ano mangyayari, di ba? So mas naisip ko, nag-research ako kung saan yung mga clinic, tapos magagaling na doktor. So ito yung nakita ko na doktor, ito yung clinic na nakita ko. Pag okay yung pag okay yung result, papakita ko kung saan ako nagpa-rhinoplasty, tapos kung sino yung naging doktor ko, i-recommend ko sa inyo. Okay? So hintayin nyo kung maganda yung gawa. Ayun yung importante. Tsaka sa tingin ko, mas advanced naman yung gamit nila dito pagdating sa ganung procedure. Pero syempre, hindi rin natin alam. Check natin, mas maganda yung sa result. So marami akong mga chinek na mga website, na mga account, na before and after. So sana ma-achieve yung gusto ko. Basta ayoko na merong keloid dito. Gusto ko lang ito mapa-bridge, tapos ito. Ayan. Ang alam ko sa Pilipinas, nasa 250,000 din yung magagastos kapag nagpagawa magkano ba dyan mga Lods? Comment down below kapag alam ninyo. Pero dito, ang alam ko, nung nagtanong ako, nasa kulang-kulang 6,000 euro. Pero depende yon kapag nagawa na yung ilong mo dati, na-touch na siya. Pero kapag virgin pa yung ilong mo, di pa siya natatouch, gusto mo yun? Possible na mas mura pa mga Lods. Tayo bababa sa Goya. Saan tayo? Ay? Dito yata yung sa Sare. Ano ito? CR? Parking. So malapit na tayo dito, Lods. Dire-diretsuhin na lang natin dito. Then doon na tayo. Nandun na tayo sa clinic. Ang ganda oh. Ganda ng effect. Pride month bang June? July, di ba?
Ah, baka dito. Yung mga notes. No, magtitimbre ka pa ulit yata. Wala. Gracias. 2,000 years later. So, ayan na nga, Lods. Katatapos lang namin sa clinic. Alaman ko na yung mga dapat gawin. At yung pinaka-importante is yung presyo, magkano. May sasabihin ko sa inyo. So, ang maganda dito, lahat ng mga questions na kailangan kong itanong, matatanong ko talaga. Kumbaga, yung unang consultation ay sa maliit na clinic nila, pero yung operation gagawin siya sa isang ospital talaga. Yung advice sa akin, kasi ayoko siya ayoko yung may iano dito, may kakat dito tapos magkakaroon ng scar. Pero normalmente daw, ano lang naman yun, optional. Kasi nga, mag-ano dito, bubuksan yun dito, tapos patataasin ng ganyan. Then kukuha ng cartridge, hindi sa tenga, kundi dito. Dito sila kukuha. Aabot ng 4 to 5 hours, di ba? Yung operation. 4 to 5 hours yung operation. Tapos, mako-confine sa hospital ng 24 hours. So, lahat ng mga kailangan mo doon sa hospital, pati pagkain, covered na nila mga loads. Mag-heal. Yung ano, na po pwede na ako magtrabaho mga after... Depende daw kasi sa klase ng work. Depende sa klase ng trabaho mo. Kung kailan ka po pwede magtrabaho. Siyempre, operado ka. Hindi ka po pwede magbuhat ng mga mabibigat. Kung halimbawa, office lang naman yung trabaho mo, nakaupo ka lang, okay lang. Pero kapag mabibigat, magbubuhat ka, hindi rin pwede mag-gym. Eh, hindi po pwede. Siguro mga abot ng 2 to 3 months pa talaga. Kung ganun yung tipo ng trabaho mo, yung nagbubuhat ka. Siyempre, kailangan namin pag-isipan mabuti dahil nagbubuhat ako eh. Nagbubuhat ako ng mga kailangan sa events. Hindi lang naman ako office eh. Masarap dito yung shake rice. Masarap to kapag bagong luto. May Italian seasoning o flavor. So yun, marami pang kailangan i-consider kung talagang papagawa ko na, kailan mo ipapagawa. Ayan, syempre kailangan ko i-check yung schedule. Uwi kami ng Pilipinas din. Yung weather. Ang pinaka-advisable na weather is ano, di ba? Verano. No. Depende kasi dahil nakabakasyon yung mga... Ano nga, ang pag-summer kasi nagda-dry yung ilong. Awag daw. Siya masyadong ano. Kapag summer hindi. Kung summer lang talaga available. So anong season yung talagang advisable? Pag malamig na siguro. Wait, summer, fall. Fall or winter. Siguro by... Imagine mo, for example, kaka-opera mo, tapos ang init, magpawisan ka. sa bagay. Hapdi. So yun, kailangan talaga mo ng pag-isipang mabuti. Tsaka kung magkano siya, alam mo magkano inabot? 8,150 euro. So nasa 500,000 ang babayaran. Tapos kapag ginawa mong financing yun, nasa 9,000 euro siya papatak. Parang umabot ng 1,000 plus kasi 14% yung interest, di ba? 14%. So umabot siya ng ano? Ng 9,000. So ayan siya. Umabot siya ng 9,291 euro. Pwede mo siyang hatiin sa 60 months, financing yan. Ito na yung magiging monthly, 154 for 5 years. Okay? So magkano siya? 9291 times 63 in peso, 585 ang babayaran for 5 years. Pero depende sa iyo kung meron kang kalahati, pwede mo nang bayaran, sabihin mo ng 4,000, tapos the rest, pipinancing mo na lang. Depende sa amount sa kung anong meron kang pera. So, kung matutuloy man yung operation,
Abangan ninyo mga lods. Pero ako gusto ko talaga siya. Kasi na-explain ko. Ayoko naman ng mukhang manika na yung ano ko. Yung gusto ko rin, Asian. Sinabi ko rin, Asian yung mukha ko, Asian ako. Tapos gusto ko panlalaki pa rin yung ilong ko, hindi pang Barbie. So, may pinakita siya sa akin mga picture ng mga gawa niya. Ang ganda. Mga lalaki. Marami din talaga lalaki nagpapagawa. Mga Espanyol. Pero syempre, iba yung case sa kanila. Iba kasi, malaki dito, flat yun dito. Pero matatangos. Yung sa akin, chinek up eh. Mababa daw yung dito ko. Kaya kailangan talaga ng bridge. Tsaka to. Paabangan nyo ha. Bueno. Hanggang salamat. Salamat sa inyong panonood. And, salamat mga lods. Ciao. Kain muna kami.